a public service announcement from Kape at Kampay. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit, yung pangit talaga, yung hindi mo matanggap. At huwag ang boylet na iyong pangarap. Ngunit bakit ko sinabi to? Simple lang. Pagkat magagandang boylet ay naglalaro lang Ng iyong oras, pagod, hirap, at salapi. ngunit handang-handa ka namang iwanan anytime, mga tol. Kaya ang awit namin sa inyo ay It's only words, and words are all I have to take your heart away. Father, ano ba yung ginagawa nyo? Gusto nyo bang lumabas na naman si Aling Celia? Uy, wag! Puro kayo tanong eh. uy, wag na, tama. Magbibihim na po kami. Bibihim na po. Alam mo, Chabi, kami ay nagbibigay lang ng public service announcement kasi napakahalaga gagamitin mo ang salita para sa magandang mga advokasya. At syempre kasi, alam naman natin, kahit salita lang yan, it's only words, pero words are all that we have para baguhin o sirain ang buhay ng tao. Oo, kaya yan ang pag-uusapan natin ngayong edisyon na ito, ang kapangyarihan ng salita. Ang kapangyarihan ng dila. At kailangan pakalmahin o kalma ang ating mga salita. Asere. Dito lang sa Huy at Kampay! Asere, he. Buhusan ka rin. Isang public service message mula sa Kape at Kampay. Nang ma-inlove ako sa'yo, kala ko, pag-ibig mo ay tunay. Pero hindi nagtagal, lumabas din ang tunay mong kulay. Ang iyong kilay, mapagmataas at laging namimintas. Pero sarili kong pera, lagi mong winawaldas. Mas gugustuhin ko pa na magpa-crucify. Kesa harap-harapan mong ispapastupefy. So don't be mad. Don't be sad. Lahat ng kabulukan mo, ilalahead. Kaya po, aming mensahe para sa inyo ay It's only words, and words are all I have to take your heart away. Tama na. Ayan na, lalabas na ulit si Aling Celia. Opo, sita, tahimik na po kami. Opo. Alam mo, na-realize ko, Ano? sa lahat ng public service natin, may makikinig kaya. Siguro naman, kasi lahat ng bawat salita natin ay mayroong mensaheng bit-bit. Naalala ko, di ba? Napaka-epektibo ng salita para dalhin ang mensahe na ating sinasaloob. Meron akong pop quiz. Pop quiz. Ano yung mga one-word sentence na pag sinabihan ka, susunod ka kagad? Stop! Ano pa? Uwi! Uwi! Di ba? Asan ka na? One word. San? Yan, yung mga san. Ay, parang mga ano yan mga tanong na. San? Sino? Bakit? Oh, di ba? Bakit nakakaba? Oo, di ba? At nakakaba yung mga text na, saan ka na? Hello? Oy, hello. Kamusta? Kamusta? Di ba? Di ba? Kopi tayo. Oo. Nakakatakot minsan ang kapangyarihan ng salita. Kaya dito po sa Kape at Kampay, sa edisyon natin ngayon, meron tayong tinatawag, balik tayo sa Practical Christianity. Dahil ang buhay Kristiyano, hindi lang masayang tunay. Ang buhay Kristiyano, hindi lang pang simbahan, kundi pati sa araw-araw na buhay. Tuturuan tayo ng mga values natin bilang Kristiyano, paano mamuhay na maayos. At ikaw na nanonood, umayos ka. At napakaganda na maturuan natin ang ating bibig. Lalo na sa mga panahong ito kung saan usong-uso po yung walang preno at mala-Armalite na mabunganga. Real talk lang. Armalite ka, eh. Hindi. Kasi po, a wise philosopher once said. Bayan, yan. Sige. A wise philosopher once said, be careful of your thoughts, for your thoughts become your words. Sa tingin ko may katotohanan yun. Kasi yung iniisip natin, syempre, pagiging isip lang yan, nasa isip lang yan, unless ito ay ating sasabihin. At di ba sinasabi nga nila, di ba yung minsan,
pagkot unaware tayo, minsan napapabulalas tayo na sinasabi kasi naglalaro na sa isip natin yun, di ba? Totoo yun, Father. Pwede minsan nasa dulo ng dila. Dila. Na-experience yung dulo ng dila. Mas di mo masabi. Di mo masabi. Di mo masabi, pero nasa isip mo na. Oo. Napaka-makapangyarihan pa naman ng isip, lalo kapag ito'y hindi nagagabayan ng tama. Di ba? Amen. 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 So yun, so yung una sinabi niya, be careful of your thoughts. They become your words. Pangalawa, be careful of your words, for they become your actions. Naalala ko dyan, Pads. Di ba? Words are empty kung wala siyang kalakip na action. Parang yung sinabi nung teacher natin sa math dati, no? Sinabi ni Mang Pabula dati sa klase, ano yun? An empty can makes a lot of noise. Oo, yun di ba? Pag minsan, ang isang tao, walang kapararakan yung pinagdadadadakdak niya, walang laman. Oo. Pero meron ding isa pang importante, no? Words are meaningless without actions. Kaya magkasama ang words at ang actions. May connection yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan, bro. So hindi ka pwedeng paano? Ano yun? Di, wala. Wala ka lang, may guardian Kala ko may angel. guardian angel Hindi na. kasi parang ano yun, minsan yung kunyari yung lektor sa simbahan may sipon. Ayo. Tapos itong panahon na Easter, pagmasa mula sa ngawa ng mga apostol. Ngawa ng mga apostol. Hindi kasi minsan nare-realize, hindi pwede puro ngawa lang kasi yung ating sinasabi, dapat nagtatranslate sa ginagawa natin araw-araw. Ayun. Oh. Sabihin ka. Parang nakakatakot yung tingin ni Jeff. Hindi, Father. Kasi meron lang ako naisip. Di ba sabi mo, Father, pag parang minsan nasa dulo na ng dila. Oo. Meron din ako, Father. Oo. Ito. Ayan. When your thoughts is not spoken, it will be an Utot. Sabi ko na eh. Sabi ko na din. Sabi ko na din. Pwede ba ano yun, mami? Naka-ano yun? May caption yan. May caption yun, tapos nandun yung mukha ni Chubby para maalala natin. So yun. Yun ang public service advice. Tama yun, di ba? So, Sunod. Yun. Be careful of your actions. Kasi your actions become your habit. Meron akong konting trivia. Yan. Alam mo ba, that it takes 33 days na consistent mong gagawin na isang kilos para maging habit. Sample. So, for example, pagsisipilyo. 33 days ka dire-diretso magsipilyo. Hindi, isa pa. Prayer na lang, prayer. Okay, prayer. Yung panalangin, kung gusto mong magkaroon ng pattern of prayer, kaya nga meron 33 days consecration eh. 33 days of morning glory. Para nga naging regular na pattern mo ngayon, yung panalangin, it becomes part of you. Pero, Parang yung ano rin, di ba yung pagkunyari, pag meron kang healthy regimen. ayun, exercise. Exercise. Pag-inom ng gamot. Pag-inom ng gamot. O yung kunyari, yung galaw-galaw, baka ma-stroke. Oo, yun, di ba? Hindi pwedeng na nakahilata ka lang buong araw kasi mahirap na maging katulad namin. Examples of a sedentary lifestyle. Ayun. Diba? Pero may sabi nila, hindi na raw 33 days kasi maiksi daw yung attention Sa span ng tagal tao. na yun, pare, isang buwan na yun Oo. Dapat daw 70. Ayon sa aking research, 70. Oo. So, ibig sabihin, ilang buwan yun? Dalawang buwan at 10 araw. 10 araw. Parang yan, ma-establish mo talaga yung sinasabing habit. At pag sabing habit, may isa pa akong nalala dyan. Nalala ko, no? May dalawang klaseng habit. Merong virtue at merong vice. Vice, di ba yun yung sino nga ba yun? yung nasa palabas at tanghalian. Hindi, virtues are called habits of the heart. Oh. Ito yung mga magagandang ugali. Kapag ngayon, hindi yung magandang ugali na naging habit mo, yung bad actions, bad habits na nagiging bahagi ng puso, yun nagiging vice. Ayun ang bisyo. Yes, Kaya pag kunyari, for yung ilan, 70 days. 70 days. Na nangasar ka ng tao, bisyo na yun. Bisyo na yun, oh, tapos For wala kang 70 days ka na napaka-unhealthy ng lifestyle mo, bisyo na yun. Oh, wala kang ginawa kundi humilata, no? Oo. Sawa ka na ba sa mga hassle sa buhay mo? Oo. Kaya, nga, no? So, yun. So, yung habits, yung actions mo, magiging habit. Tapos, ito masaya. Parang ano din, Father. Ano? Hindi, di ba, parang din sa love, di ba, action speaks louder than words, di ba, Father? Anong Gusto actions sa tingin mo, ano yung mga actions ang mahalaga in expressing love? Ano, Father, yung pag sinusundo pala ako at Pakilinaw, remember, it's only words, and words are all I have to take your heart away. Init,
pinapawisan ako doon. Ayan, bigla ka na ba niya? Kasi tira ng tira, di nag-iisip. Yun, so- Balik tayo doon. Oh, yun. Sige, so actions become your habits. Now, be careful of your habits for they become your character. Ito, maganda ito tungkol sa character. Si Chubby. O, cartoon character. Pero pag sinabing character kasi, ibig sabihin, meron na sinasabing second nature. Ito, konting trivia po. Kaya kami sa seminaryo, tinuturuan kami ng prayer, no? Hindi lang prayer, pati yung paggising sa umaga. Sa oras. Sa oras. Pagising sa Tapos nun yung oras. meron kami study period. Isa Kasi sa mga pagkain sa oras. pagkain sa oras, yung pag-aaral sa oras. Kasi yung character, dapat maging second nature mo, yung habit. Ibig sabihin, automatic nang nangyayari yun. Alam mo ng oras mo na, ting, 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 5:50 na, bumangon ka na. Ganon. Kaya pala isang kilala kong pare, basta launa ng hapon, di po pwede guluhin. Kasi, Siesta. oo, may mga ganun talaga. Kasi high school pa lang tayo, tinuruan na tayo mag-siesta eh. Oo. So, kumbaga, nagiging parte na siya ng fabric ng pagkatao mo. Oo, it becomes your character at napakalaga yung character building. Paano yung mga taong mahilig yung puro kalat at burara sa buhay? Ayun na, nagiging bahagi ng buhay niya yung karakter. Sorry po, pasintabi sa mga Pasintabi, example, no? oh. Kapag sanay ka sa magulong kwarto, sanay ka sa magulong kapaligiran, di ba? Environment. Parang pag nalagay ka sa kaayusan, parang nadidisorient ka. Parang nangangati ka. Parang sanay kasi hindi paliligo. Hindi ganun, di ba? sanay. Hindi sanay. Hindi sanay. Oo. Kaya nga kapag naging second nature, yun na yung character. So, at lastly, Father, teka lang, kasi, di ba, meron ka sa natutunan. Di ba nga, may kasabihan. may wise philosopher na rin Practice siya. makes perfect. But no one's perfect. Hindi, pero iba na ngayon. So I practice. Pero bago na nga ngayon, practice makes permanent. Yes. I like that. I like that. Mo na yun. Shoutout muna kay Coach Raymond Alan Bihis na sa Canada. Tinuro niya sa akin yun. Sa shooting yun, sa shooting. Kapag sanay ka palagi ng shooting, tapos yung form mo maayos, tapos nun, naging habit mo na siya, hindi siya about perfection. It's about making your habit permanent or part. Yun yung sinasabi mo sa akin, yung muscle memory, di ba? Muscle memory. Alam mo Kahit na ang kung madilim, gano'n, shooter ka pa rin. Kahit yung kunyari, dalawa naka-double team sa'yo, alam mo paano tirahin yung bola. Kahit nakapikit, alam Kahit mo nakapikit, mag-shoot. kaya mong gawin. Di ba, Father? Tama, galing. So, Kaya panguli, be careful of your character because your character becomes your destiny. ibig sabihin, Kapalaran. Bakit kaya? Hindi, kundi in short, in toto. In toto, yan. Parang thesis, no? In short, ang buhay natin nakadepende una sa ating iniisip. Kung malinis ang isip mo, malinis sa salitang lalabas sa'yo. Oo, at syempre kapag malinis ang salita na ating lumalabas, konektado din ito sa linis at magiging busilak ng ating ginagawa, no? Walang bahid, mali siya. At pangatlo, kung maayos ang iniisip, maayos ang sinasabi, eventually, magiging maayos din ang buhay mo. Oo. Tapos, syempre, tandaan, dalawa lang yan. Oh. Virtue o vice? Mamili ka. Bisyo o kabutihang loob? Yan. Kaya nga po, huwag niyo isipin yung sinasabi nga ng Bee Gees atin na, it's only words, and words are all I have to take your heart away. Dito lang po. Teka lang, tatanong ako. Ano nang gagawin natin sa mga salita natin? Tignan natin, ano bang power ng words? Mamaya tignan natin yan sa pagpapatuloy na ating balitaktakan tungkol sa taming the tongue. Dito sa kape. Teka, speaking of kampay, asan yung kape Kasi natin? kami namin. Wala, nandyan nga yung baso kasi. Susunod! Babalik. A public service reminder from Kape at Kampay. Ewan ko, sandali. Huwag kang nga makulit kung ayaw mo masipa sa mukha ng malupet. Baka makatikim ka ng Sasuela de Camao na si Listo El de Gato sa Gulpihan de Contodo. Talaga? Di nga, tatawa na ba ako? Hindi porke Koreano ka, magaling ka mag-taekwondo. Huwag kang mag-aangas sa lalaki may balbas. Kami ang mga tipo na hindi umaatras. It's only words, and words are all I have to take your heart away.
na naman Ayan na, yan. ayan na si Aling Celia. Sige. Alam mo, Ay, Father, teka feeling lang. ko hindi mo kinaya yung huling rap, no? Hindi ko kaya, hindi yung ko kaya. ang magkaaway. Ipagbati. Gumita ka at wag kumampi. Lahat tayo magkakapatid. Ano mali? Ituwid. Pag nasasuggest may ka, maging banalan mo. It's only words. Oh. Yan lang para tumahimik kayong dalawa eh. Habang tumatagal tong show na to, parang gumaganda yung boses ni Chubby. Oo nga. Eh, nagpaturo na kasi ako kay Aling Celia. Maturo ka na kay Aling Pag-uwi Celia. ko kanina. Vocal coach din pala yung isang yun. Vocal coach? Okay. Tama na. Mag-ingat tayo. Alam mo, maganda itong mga public service announcement natin. Kasi, minsan talaga yung salita, makakapangyarihan yan. May naalala akong quote. Wait. Ay, teka. Pads. Kape! Mga tol. Ayan. Meron akong naalala. Oh. Sinasabi ko ito pa nagbibigay ako ng recollection ng Advent. Kasi ito ay paalala yung sa pagtatapos sa isang taon na sa pagsisimula ng bagong taon. A wise Indian philosopher once said, there are 4 things in life that you can never take back. Isa-isa natin. Una, a stone when you throw it into the cliff. Di mo na mababalik yun. Kasi nasa bangin na eh. Oh. Second, words Word. when you mention it. Di mo na may babalik yun. Maganda o di maganda yung salita, di mo na mababawi yun. Pangatlo, time when you let it pass. Ang oras kapag hinayaang lumipas, di na mababawi muli. At pang-apat, opportunities when you waste it. Pag ang pagkakataon, hindi mo ginamit, hindi mo nilubos, goodbye. Yun yung mga tinatawag ng chance. 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 Oo. Opportunities daw eh. Magkaiba raw yung chance sa opportunity. Kasi opportunity, you'll take it. The chance, you could take it for granted. Oh! Bars, di ba? Naalala ko kasi yung, yung sa words. Kasi, naalala ko, once upon a saint. Oh, yun na naman tayo. Si Saint, Kaya binibview yung mga profile natin. si Saint Philip Neri, siya ay isang kilalang pari sa Roma. At pinupuntahan siya for confession. Marami nagko-confess sa kanya. Meron daw nagkumpisal sa kanya na chismosa. Maraming ganun sa mga parokya daw eh. Oo, shoutout sa mga parishioners natin. Mga marites. Hindi, nag-confess sa kanya at ang kanyang kasalanan ay pagiging gossiper. Yes, ang penance niya raw, pinapunta siya sa manukan. Pinapulot ng isang sako ng feathers. Okay. Tapos, sinabihan siya pumunta sa may bangin. At paliparin lahat ng feathers. Tapos, saluhin niya lahat uli. Parang mahirap atang penance yun ha. Parang impractical. Di ba? Impractical. Actually, impossible. Lalo kung malakas ang hangin. Siyempre, nireklamo yun ng penitent. Father, ang bigat naman ng penance. Mag-rosaryo na lang ako kaysa mangolekta ng feathers tas ihahagis ko sa ere. Hindi ko naman makukuha yun, di ba? At sabi ni St. Philip Neri, ganun din ang salita. Yung kwento mong hindi maganda tungkol sa iba, kumalat na. Hindi mo na mababawi. Oo. Yan ang sinasabi nating power of words. Kaya dito sa bahaging ito, gaano ba makapangyarihan ang mga salita? Isa-isay natin, mga kapimates. Sige. Number 1, words reflect what's on your mind. Diba meron tayong kasabihan nun? Ano yan? Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay, nako. Bakit? Mami. Eh kasi, Father, nasa ano ko na kasi, nasa character ko na kasi si Stephen. Kasi nasa fiber of my being na siya. Wow! Fiber! Spell fiber. V-I-B-E-R. Fiber yun! Fiber yun. Mali pala yung pagkakaintindi ko. Bakit fiber of your being? Andiyan na siya. Andiyan na siya. Parang hindi ko na siya kayang mawala. Hindi na, Hindi mo na kayang hindi mawala. Pag nababanggit mo lang yung pangalan, parang nandiyan na. Kaya minsan, yun yung laman ng yung dibdib. Tsaka lagi ko siya naiisip. Kasi yun. sa pagtulog na papanaginipan ko siya. Ay, Lagi kami nagbe-break sa panaginip. Papa-interpret ko nga yun eh. Mapa-interpret mo? Naku, delikado yan. Pero yun nga, minsan nga, yung kapangyarihan ng salita, it's all in the mind. And our mind is very powerful. Yun nga, di ba napapanaginipan niya, nagbe-break sila eh. May kilala ka na papanaginipan din. Saan? Wala. Sige. Pero yun nga, alam mo, naalala ko yung sa psychology, yung subconscious. Diba?
kung ang parang tip of the iceberg, yung dagat, tapos nito yung ating conscious, nasa ilalim yung subconscious. Kaya minsan dapat kontrolado natin ating sarili kasi baka mamaya it's our subconscious taking control of us. Kaya yun yung nasasabi natin na minsan masakit or mga sikretong hindi dapat sabihin o mga bagay na alam natin makakaproblema sa atin. So, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ikalawa, words could make or break people. Nako, yan ang sinasabi natin. Meron kasang kasabihan din to Sticks and stones may break my bones, but your words will never hurt. Parang kanta ni Rihanna yan, di ba? Yung business... Get stones may break my bones. Ewan ko. Pero nga kasi Hindi ako makarelate sa anta mo. Pang anong year yun, Father? Nako, kasi Babalik. Yan na naman Gen Z kasi ako Hindi, pero yun, di ba? Yung ito alam ko sana sa child psychology, di ba? Pag lumaki yung bata na ang tawag sa kanya lampa, tawag sa kanya bobo, tawag sa kanya tanga, tatawagin siya na kung anong derogatory remarks, minsan kahit mag-teenager o mag-adult yan, dala niya pa rin. Oo, actually, isa rin na sinasabi ko to. Lalo na kapag may binyag sa aming parokya, nire-remind ko yung mga magulang, please, huwag niyong parinig o huwag niyong turuan ang inyong anak na magmura. Kasi bumabalik yun sa kanila Di ba ang mura, lalo yung malutong, di ba? Hindi ba tungkol sa nanay yun? Bumabalik sa kanya. At tandaan, anong kabaliktaran ng mahal? Mura. Pag hindi mo mahal ng tao, mura ang tingin mo sa kanya. Mumurahin. Kaya nga sabi ko at maalala po to sa mga magulang, please, sa salita natin, maging halimbawa po tayo sa ating mga anak. At syempre, gano'n na rin po. Kunyari, yung anak nyo ay hindi ganun katalino o medyo mahina ang pag-iisip. Huwag natin siraan sila, lalo na sa harap ng tao. Kasi minsan yun yung dun nakaka-influensya in this, inferiority complex ng bata habang lumalaki. Ba't lagi ka nagtatago? Ba't lagi, matalino ka naman? Ba't di mo sinasabi? Kasi po, nasanay ako sa bahay. Pag magsalita ako, pinapahiya ako, ganon. Bakit hindi natin gawin yung the other way around? Gawin natin encouraging yung mga salita, gawin natin building yung mga salita. Hindi siya yung parang nakakabagsak o nakakadegrade ng dignidad ng isang tao. Yun. Sige. Number 3. Words can be sincere or fake. Ito yung may testing dito, Kasi minsan ang salita pwedeng akala mo totoo, yung pala iba. Paano mo malalaman nga ba? Kasi di ba minsan, yun yung problema, may mga tao ang galing magsalita. Ayun na nga. Yan ang term nila sa Pilipino, babulaklak magsalita. Babulaklak o masyarlatan. Pero ganyan, may mga tao magagaling magsalita, pero nasa Bible yan. Diba sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Kahit gaano kagaling ng iyong salita, kahit na kano kabulaklak yan, pero makikita yan sa bunga ng iyong buhay. Kung hindi tugma, diba? Kaya minsan, nasa Bible din yan, diba? Iba yung puno, iba yung pinamunga. Diba? Pag iba yung bunga sa puno, there's something wrong. Lalo na kung maayos yung puno, mukhang maayos yung puno, tapos ang asim ng prutas. Bubot yun, di ba? Sabi nga, di ba? Kaya napakalaga po na ang testing ground talaga natin, yung acid test ng salita, nasaan? Nasa uri ng pamumuhay. Kaya napakalaga po yung sasabing credibility. Paniniwalaan tayo, hindi lang sa salita, kundi kung we walk the talk, we practice what we preach. At syempre, kung sincerity ng pinag-uusapan, kaya di ba lalo na sa mga tao, lalo na yung mga pumapasok sa mapanghusyang lipunan na social media. Na hindi nagbabasa ng dyaryo. At yung huwag kalimutan yung salitang integrity. Ayun. Di ba? Na yung kung ano yung pinalalabas natin sa screen ng telebisyon, ng computer, ng telepono, yun din actually tayo sa tunay na buhay. Kasi di ba may oras, may mga influencer, pag pinanonood mo, napaka-pleasing ang personality. Pero sa personal, ay, iba. Di ba? Sige, Hindi, Father, yung gusto ko lang i-share, Kasi di ba, may mga tao kasi na na sincere magsalita. Pero sa ibang tao, mali yung nagiging interpretation nila. Di ba po? Tapos, akala nila parang, ano ba?
Akala nila nananakit, Father, pero yun pala straight talk out lang, out of Oo. sincere. Kaya nga napalagang kilala mo yung tao. No? Kasi, Yun nga, pag kilala mo siya, Malalaman mo. Malalaman mo na gano'n. Actually, kung titignan mo rin, yung pagiging sincere sa pagsasalita, hindi lagi pleasing yan, ha? Kasi may mga tao, akala mo sincere, mambobola lang. oh, pero meron din naman na malakas yung boses. Oh, Parang yun. ganito. Pero, hindi ako galit. Ay, naku, makapampangan ganyan. Ay. Ingat ka. May mga Words, kapampangan ha? dito. Si Alex, di pa lumalabas, ha? Di pa lumalabas si Alex sa segment. Nasusunod pa siya Dante. lalabas. Ay, Dante pala, sorry. Si Dante lalabas sa susunod na segment. Hindi totoo, Father. May mga ganun nga. Yun, kaya nga, di ba, yung pagiging sincere, hindi naman lagi yan, pa-chami-chami, pa-chisi-chisi, papabebe, ganun. pabebe. Hindi. Minsan yung sincerity lumalabas sa pagiging prangka, pagiging... Ano yan? Kaya di ba minsan tinatanong natin, do you want me to be honest or to be sincere? Do you want me to be honest or to be polite? Kasi minsan politeness pambobola lang eh. Oo. Pero yun nga, ang napakalaga dito, kilala mo yung tao nagsasalita at yung nagsasabi sa'yo. Teka, hindi pa tayo tapos. Oo. Number 4, words create action in order to be effective. Siyempre, yun ang sinasabi, dapat nagtutugma. Dapat yung words mo, pinapakita mo yung action. Yun, yung parang pagmamahal, di ba? May naalala ko dito kasabihan. Ano? Sabi nga, what the world needs is not teachers, but witnesses. Ang kailangan ng mundo ngayon, hindi yung mga magtuturo. Ang dami na nagtuturo eh. Ang kailangan ngayon yung mga witness, yung mga sumasaksi. Kung ano yung sinasabi nila, yun ang kanilang ginagawa. At panguli, tandaan niyo po, words can be difficult to forget. Nako, yan yung mga naalala natin, yung mga salita, no? Ito, marami tayo makarasan dyan. Sorry po sa mga halimbawa natin, no? Kapag nasabihan ka na, hindi ka pwede dyan. Ganon, di ba? Hindi bagay sa iyo. Ha? Ganon, di ba? O yung mga tipo bang wag mo na ipilit sarili mo, hanggang dyan ka lang. Oy, mga ganon, no? Oo. Mahirap kalimutan. Pero, on the other side, maganda namang marinig yung, ang ganda po ng inyong nagawa sa akin. O yung tipo bang improving, di ba? Yan, di ba? Oh, napakarami na mga encouraging words. Kaya sana yung mga unforgettable na salita, hindi yung nakakasakit. Oo. Pero yung salita na bubuo at magbibigay ng buhay. Parang si Father, parang si Aling Celia, di ba? Maano lang talaga yung minsan mataray, maano yung boses, pero pag nakilala mo na siya, Father, the other way around. Oo, ang lambing-lambing ni Aling Celia. Malambing nga, malambing. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Ito ba si Alicelia? Opo. Muli, babalik po kami para mas maintindihan pa natin ang kapangyarihan na salita dito sa Kape. At Kampay. Kalaguna, nanggagawa mo, Ken. Na, may malit na ang diaper. May anak ka. Na, nakumunta ang nanay mo. Na, Kalaguna, alayang kalupa. Kalaguna, alayang kalupa. Tawa-tawa na naman ito, na. Kalaguna. May kaaway yata. Walang galang lang po. Dante! Tante, Father. Kung, may kaaway ka? Wala po, kausap ko lang po yung anak ko. Makakausap mo. Kasi alam mo, sinasabi si Chubby kanina. Sabi si Chubby na lagi- Makakapangan daw, lalakas daw ng boses, tapos palaaway daw. Oo. Sus, okay maniwala doon, Pads. Sabi-sabi lang yun. Ay, Hindi totoo sabi-sabi yun. ba yun? Okay. Malambing talaga mga kamampangan. Malambing talaga ito, babae. Batiin mo. Shoutout nga pala sa baby ko, si Ali Yanra de los Santos. Tapos kapampanganan mo. Oh, yun. Hello, Ali! Kalaguna! Alayang kalupa! Kalaguna! Kita mo, hindi naman totoo na yung kapampangan. Ay, nako, tingnan nyo lang, Father. Ay, naku. Bye, Stephen! Ganun ka magsalita. Siya, hindi naman ako kapampangan eh. Ay. May Kenny Saguli. Okay. Sige, Pads, muna ako. Muna na ako. Sikong. Dali, wa. Doon na ka. Sabi mo, wa. Wah! Sige. Yun naman pala, Chubby. Ikaw talaga eh. O, ikaw mapanghusga ka talaga. Hinuhusgan mo yung tao base sa salita. Hindi ako nanghuhusga, Father. Kasi nga sabi nila, di ba nga, yung mga salita nakakasadya. Kaya may kasabihan nga na
mas okay pag bugbugin mo na lang ako o kaya saktan mo akong physical kasi mawawala din yung sakit na yun. Kesa isalita na hanggang pagtanda dala-dala ko. Yan, okay. Grabe. Brilliant. Best actress. Best Tabi. actress. Best actress in supporting role. Si Tama yung MMA. sinabi- pero tama yung sinabi niya, no? Kaya kailangan nating i-tame ang ating tang. Kaya, one. Magbilang ka kasi, magbilang. 1, 2, 3, 4, 5. Ayos ka naman, bro. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. 5 life hacks. How to tame the tongue dahil ating tongue minsan ating dila ay nagiging sandata, nakakasakit ng ating kapwa. Bars. Yeah. Break it down, yo. Break it down. Yeah. Number one. Number one. 1 po, speak positive words frequently. Oo. Kung meron mang dapat na salita na ulit-ulitin nating sinasabi, yun ay mga magagandang salita. Pero, babala. Baka naman yung magandang salita, mag-ingat lang, baka minsan pambobola yan. Dapat galing sa puso at higit sa lahat, sasabihin natin ito ng merong magandang hangarin sa kapwa. Alam mo, naalala ko dun sa amin sa Muntinlupa, doon sa junction, meron nakalagay na 4-way test. Di ba sa ano yung Rotary Club? Sa Rotary. Ano nga ba yun? Is it true? Is it true? Is it helpful? Is it helpful? Tapos parang yung ano, Is it makaka-inspire sa buong community. Minsan alam mo, tama rin eh. Pag yun yung siguro magandang gauge, kung yung sasabihin natin ay totoo, ang sasabihin natin ay makakatulong, at yung sasabihin natin ay merong magandang benefit sa mga tao sa paligid natin. Yun yung positive words, hindi pambobola. May nabanggit tayo ng ganyan sa isang previous episode ng Kape at Kampay, yung think. Ano yun? T-H-I-N-K. Ano yun? Is it truthful? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Kung papasa yun doon sa think, ibig sabihin, pinag-isipan ng mabuti ang sinasabi, ito ay makakatulong at hindi makakasira. Yun. So, speak positive words frequently. May sabihin ka, Chabi? Hindi, wala. Wala pa. Wala pa. siya masabing positive. Iniisip pa naman. Nagtitink pa ako, Father. Galing. Improving. I like that. Okay, sige. Okay. Yun. Number 2, consistently ask God to guide your speech. Ito, sinasabi pagdasalan mo muna bago ka magsalita. At kung wala kang sasabihing mabuti, tumahimik ka na lang. Kasi, hindi, ano yun eh, parang may kinalaman din yun sa discerning, di ba? May mga desisyon, may mga sinasabi tayo na alam natin, pag di natin pinag-isipan o pinagdasalan, baka mas lalo makasira lang sa iba. Pati yun nga minsan hindi mo na may babalik. Kaya nga, Father, di ba sabi, less talk, less mistake. Oo, may katotohanan naman yung less talk, less mistakes. Pero, baka mamaya, hindi ka nagsalita, yun na nga. Pinalipas mo yung panahon, pinalipas mo yung opportunity, pinalipas mo yung pagkakataon, hindi mo na may babalik. So, I think it really depends on the situation at hand. Father, parang ano lang yan, Father. Yung pagkain na napanis na. Siyempre, panis na, hindi mo na makakain. Malamang, sayang lang. Sayang Diba? naman. Parang ganun lang. Ganun din mga salita natin. Kaya maganda, we pray or we discern well bago tayo magsalita. Kilatisin muna, Bumalik na naman yung the D word. D. Discern. Discern, oo. Kilatisin. Baka tignan din natin ano yung tamang opportunity ito, Pads. Kapag din sa constantly ask God to guide your speech. Kapag meron kang kailangan confront na tao. Yan, okay, yan. Yan, sa confrontation. Iko-correct mo. Iko-correct, wawastuhin, tatawagin atensyon kapag may mali. Magandang pagdasalan muna. Baka, yung opportunity na gagawin mo yun, baka hindi siya ready. Baka naman ikaw rin mismo, hindi ka ready kung ano yung masabi mong mga hindi magandang salita. Kaya kailangan, kalma. Kalma. Tsaka, Father, baka mamaya, iba yung ano niya, yung take niya dun sa ano mo. Sa Kasi sasabihin mo. Siyempre, hindi naman kayo pares ng easy. Yeah, tama. May iba-ibang ugali. And even yung how people take words, depende rin yan. May mga tao na, oo na, yung very resigned. Meron din naman, unang sentence mo pala, may sermon na kagad. Meron din yung yung parang, para matapos na lang, okay na lang, na lang, para matapos Kahit na. masakit sa loob, di ba? O kaya pag kunyari nasabi, okay sa'yo, pero may ano ka pala, dinadala mo pala yun. Oo.
Kaya maganda, kilatisin muna, hanapin mo yung tamang timing pag may sasabihin ka at yung tamang timing, gagabayan tayo ng Panginoon. Pangatlo po, guide your mind and your heart. Sabi nga, no, tulak ng bibig ay, ano yun? Tulak ng bibig ay kabig ng dibdib. Pag kunyari, meron kang sasabihin, kunyari, meron kang i-correct, ito ba'y meron kang malinis na hangarin sa pagsasabi noon? O baka naman wala lang, power tripping ka lang, kaya pagsasabihan mo at pagagalitan mo siya. Oo. Ang naalala ko dito sa Guide Your Mind and Heart, alam mo, Pats, kung ano? Depende din yan minsan sa kinoconsume natin. Yung kinoconsume natin ng media, hindi bang consume. Yung kinoconsume natin ng media, yung mga pinapanood natin, real talk lang. Minsan kapag puro negative, puro away, sorry sa term, puro yung mga reklamuhan ng mga show, yung mga pinapanood mo sa social media, minsan reklamador na rin tayo. Kasi yung isip natin, puro ganun lang yung content, puro ganun kinakain. Di ba sabi nga, you are what you eat. So, ibig sabihin, yung nag-guide sa mind mo bago ka magsalita, yun ang very influential. Oo, kapag puro nga ganun, puro show ng reklamo, show ng away, yung pag-aawatin yung dalawang Para nabing mga show na ganyan. Oo, di ba? Kaya yun yung sinasabi natin na para mag-guide yung mind and heart natin, dapat tama rin yung kino-consume natin. Pero mag-ingat din tayo sa tinatawag nilang toxic positivity. May show tayo na, may program na tayo na gano'n, may Oo, episode di ba na yun tayo nasabi na natin dati yun na hindi porke positive yan, nakakatulong. Baka mamaya, nagbumuka pa tayong konsentidor. Oo, at the same time, akala natin maganda yung sinasabi, pero yun nga, hindi naman natin naaayos yung sa loobin. Oh, Father, parang lang yan, parang pwede siguro natin i-practice tuwing umaga sa harap ng nasa salamin. Oh. Di ba pwede nating sabihin na I am good, I am true, I am one. Diba ano yun? One, true, good, beautiful. O para ikaw Being. Father, ikaw pala unang sa sarili mo. Oo, kasi Ma-appreciate mo. sabi nga nila, minsan, yung napapansin natin sa ibang tao, kaya tayo natutuwa or naiinis, kasi madalas, reflection yun ng kung sino tayo. For all the confusion round is a mere reflection of what's within. What's within me. Oo. Diba? Kaya minsan, kunyari, may kunyari, sa isang grupo, ikaw yung leader, may kinaiinisan ka. Chances are, malaking percentage niya, naiinis ka sa kanya kasi no ikaw rin member, ganyan ka rin dati. Oo. Pero maganda rin yung sinasabi ni Chabi, no? Kasi nga, maganda na i-appreciate mo muna yung sarili mo. No? You appreciate who you are. Warts and all, sabi nga natin, di ba? Beautiful. Beautiful. Jesus makes beautiful. Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see. That Jesus makes beautiful things of my life. Diba? Kaya titignan mo sarili mo lagi, Chabi, sasabihin mo, ang ganda. Yung sasabi ni Bruno Mars, yung natitignan mo sa mukha mo yung salamin. When I see your face, there's not a thing that I would change. Girl, you're amazing. Just the way you are. So yun. Thank you. Thank you. Yun. Oh. Thank you. Kapamilya, thank you. Ito. Mwah. Pagbusugin, di ba? Oh, Number 4. Number 4, be a good listener. Bago tayo magsalita, matuto munang makinig. Sapagkat, sabi nga ng isang Pilipinong kataga, kaya nilikha ng Diyos ang tao na may dalawang tenga at isang bibig para tayo mas makinig kaysa magsalita. Hashtag Mars. Purin. So yun, be a good listener. Kasi minsan the gauge din for us to really say what is right is also dependent kung nakinig tayo na mabuti. Kahit naman sa iba't ibang larangan, kunyari, nasa school ka o nasa isang kumpanya, kung magaling ang reading at listening comprehension mo, maayos ang trabaho mo. May kasabihan dyan yung parang half of answering the problem is understanding what the problem means. Kasi minsan, real talk lang din. Reading comprehension. Ako, napakahina natin mga Pilipino. Hindi lang reading comprehension, pati listening comprehension. Correct. Diba, kung wari, may naalala ko dito. Pasintabi, baka nanonood sa atin, no? Sabi ng isang staff ko noon, pinahanap ni Pads yung cheque. Alam mo, sabi ng staff ko, ay oo, mahilig si Kuya Teo ng chicken.
Ang layo. Cheke! Hindi chicken! Kasi ngayon nga, minsan pakikinig, napakalaga. Kilala niya ng cotton buds. Kung titignan Oo, niyo. Pero at panghuli, number 5, calm down before speaking. Kalma. Kalma. Yun yung sinasabi ni Padre. No? Yung, ang hirap kasi, pag kunyari, dala ng emosyon, minsan nakakasabi tayo ng salita na alam natin ay makakasakit o makakasira lang ng loob na iba. Kaya kumalma ka muna. Kung galit na galit ka, huwag mo muna kaya kumprontahin agad. Kasi kundi, hindi lang salita, pati kamao sasabay dyan. Totoo yun, Father, di ba nga, pag kunyari may kinonfront ka, kaya mas maganda yung practice mo muna mag-pause ka. Kasi di ba iba yung bugso ng damdamin. Once na nakapagbitaw ka na ng salita, syempre, alam mo na, nakakasakit, tas di mo na yun mababawi. Ayun. Ang naalala ko dyan, Pat, sa calm down before speaking, no? Ito, true story. Life story. episode. Nung dati talaga, babanatan ko talaga ng, ano ba yan, pagdidik, di ba? Pero ngayon sabi ko, wag muna. Minsan kailangan mong pakalamayin muna yung kalooban mo. Withdraw if you need. No? Kaya minsan natuturingan tayo walk-out king. Kasi nga, di ba? Imbis na, tayo mong diretsuhan. Labas Walk na. away muna. Hinga. Let it, calm down, hinga 3 times, ganun. Kaysa naman may masaktan ka sa salitang iyong binitawan. Di ba nga, Father, kapag sa mga mag-asawa, sample na lang sa mga mag-asawa, di ba? Pag nag-aaway sila or di sila nagkakaintindihan, mas maganda na mag-ano muna sila. Maghiwalay muna ng das. Hiwalay muna ng maghiwalay ang puti sa dikolor. Dumistansya muna. Dumistansya. Kesa yung paggalit ka, syempre kung ano yung masabi, Kasi break na yun tayo. nga, baka mamaya hindi na tayo. salita lumipad, pati yung mga kubyertos, yung Chinelas, mauungkat na yung mahilig pagaling pa naman mag-throwback yung mga ganyan. Ay, sorry. Speaking from experience. Anyway, sige na, tama na. Kung ako na pa masabi natin, top 5 ways to tame the tongue. Number 1, speak positive words frequently. Number 2, constantly ask God to guide your speech. Number 3, guide your mind and heart. What goes in, goes out din. At tandaan, number 4, be a good listener. 2 tenga, 1 bibig para mas makinig kaysa magsalita. And calm down before speaking para hindi lang salita, kamao, kubyertos, alagang pusa, tsinelas ang lilipad kapag ikay nagsalita. Okay. Dahil, Tandaan natin. it's only words, and words are all I have to take your heart away. Ito lang sa Kape at Kampay. Kampay. Mga kape-mates, alam niyo po ba nung bata pa tayo, may tinuturo sa atin na 5 magic words. Ano yun? Isa-isay natin. Number 1, thank you. Thank you for the glow and thank you for the joy. Thank you for the love you give to me. Wow, ang ganda ng boss yan. Oh, nag-improve dahil kay Aling Celia. At least we're Thank giving you. good words. Oh, yes. Number 2 na salita ay sorry. Wag sanang magtampo. Sorry, pwede ba? Pag Anong kinakanta mo? Sorry. Gulo mo. Okay. Sige, number 3 natin. Number 3 natin. Please. Please. Please, mana, please release me, let me go. Alam ko na. Yung please be careful with my heart. Ano yun? If you love me, tasag you there. Please be careful with my heart. Hindi ko na kaya. Sige. Yung pang-apat. Pangapat ay... Pang-apat ay, excuse me. Excuse po. Wala ba kanta yun? Wala. Wala. Pero ito pang 5. Oh. Napakalaga. Minsan nakakalimutan natin. You're welcome. Welcome to the family. We're glad that you are... Walang your. Ulitin nyo. 1, 2, 3, 4. You're welcome to the family. Tama na, itigilan natin to. Pero maganda yun. Balik tayo sa kwentuhan na yun.
5 magic words. Madalas nakakalimutan natin yun eh. 5 words, madaling tandaan. Ano yun? Thank you, sorry, please, excuse me, and you're welcome. At ang kwentuhan natin sa araw na ito, at Kapimate, comment nyo below, no? Magandang pagnilayan natin to. Anong magic word ang kailangan nating sabihin ng mas madalas? Ano sa mga magic word na to yung kailangan natin i-relearn sabihin? Kasi, di ba, ang basic niyan, di ba, nung bata pa tayo, nung kinder pa lang tayo, tinuturo na sa atin, Oo. magpasalamat, mag-sorry, magpasintabi. Pero habang tumatanda tayo, nalilimutan natin. Kaya nga magandang ma-relearn ito. Part of taming the tongue is teaching the tongue. Yun, yun, no? tama. Sige, kaya pagkukwentuhan natin, no? Kayo, Kapimates, comment below, pero kami, meron kaming sagot. Anong magic word ang mas matuto kailangan mong pag-aralan, Chabi? Siguro sa akin, Father, yung dalawa. Yung una, I appreciate you. Yung magic word. Tama ba, Father? Ano na ba? Ano na ba tayo? Hoy! Ano na ba? Yan, bago yan. Ano ba yun? Ulit nga! Thank you! Teka, may in-order kasi ako sa ano. Kaya sa nalilito crab ako. Ano delivery. yung sabi Sa mo, crab Father? delivery. Yun, di ba? Meron, di ba? Thank you. Oh, thank you. Sorry. Masyadong revealing itong Please. episode na to sa'yo, ha? Excuse me, you're Oh, welcome. welcome. Sa limang yan, ano yung sa tingin mo dapat dalasan mo sabihin? Siguro, Father, thank you. Thank you. Bakit? Kasi, Father, di ba, parang kasi pag nagpasalamat, kunyari, example, pag sa'yo, Father, may ginawa kang kabutihan, nagpasalamat ako sa'yo, parang ikaw, ma-appreciate mo yung, alam mo yun, yung kumagay na gawa mo sa akin, Father. Parang It's more of gano'n. appreciating pa rin. Eh, Opo. ganun, tama naman siya. Tsaka Yun. parang bawat bagay ba na Father, di ba? Na kahit little things lang, mas maganda yung lagi ka nagpapasalamat para ma-feel nung tao na mo yung niya. Ginawa nakita niya mo yung para effort. sa'yo. Yung Tama effort, naman. ganun, A Father. for effort. A for effort. Tama. Sige. Ako ganun din, thank you. Siguro, thank you kasi may mga bagay na ito lalo na sa mga tao na who are in the work of service. Janitor, Security guard, yaya, driver. Yung kunyari sa Grab, yung driver, o yung sa tricycle, o sa e-bike, di ba? Yung mga ganun. Yung mga waiters sa mga restaurant, yung mga barista sa mga cafe. Yung mga tao kasi na ito, they do that for a living. Pero dahil they do that for a living, minsan hindi sila napapasalamatan ng tao kasi iniisip ng normal na tao, trabaho nyo yan. It's a thankless job. Oo, kaya di ba it's a thankless job. Pero nakikita mo yung glow sa kanilang mata pag may nagpasalamat sa kanila. I guess these people deserve our gratitude. Kaya sa akin, it's really learning to be grateful pa rin. Ikaw. Tama. Sige. Ako, please. Please. Farrell, please. Hindi, kasi yung please, dahil nga siguro, may position tayo, may power tayo. Ang daling mag-utos, pero mahirap makiusap. Di ba? Let's face it, no? Yun nga. Tama. Kuwari, sabihan ko si Jinky. Jinky, shoutout sa'yo. Kunin mo nga yun ako sapatos ko! Ganon. Sapatos. Hindi mo lang sabi ng, please, gano'n, di ba? Di ba nga, minsan, what will you say? Yung sinasabi sa mga bata, what will you say? Please, paki. Okay. Nawawala na yung paki o yung pakisuyo, pakiusap, no? Kaya ang dating minsan, utos. Kapag utos, kasi minsan mabigat sa kalooban, eh. Parang you have to drag your foot. Pero, your feet pa nga. Pero para sa pakiusap, sa please, may dating na parang May lambing actually. may lambing. At the same time, merong urgent na pangailangan na hindi ko magagawa, hindi ko makukuha ito kung wala ka. May parang lang ako kung wala ka na. Ganun. Parang hindi, at the same time, di ba, yung kaya tayo nagsasabi na please, pabor eh. Kasi di ba, we are also taking their time. Yes. Di ba? Baka may ginagawa sila, pero the more na nagsabi tayo na please, na-appreciate natin na yung salamat po sa konting panahon na ibibigyan niya para dito, malaking bagay. Oo, sige. Yan. Daanin na natin yung ibang mga salita. So, nasabi natin thank you, nasabi natin yung please. Nako, ito, sorry. Ito, share ko lang, no? Na nasa former parish ako, every end of the year, I make it a point to say sorry.
in the last homily or last day, yung 31, Oo, December 31. yung vigil ng New Year. Oo. I make it a point to say sorry to not only to my haters and bashers, but to everyone na natarayan ko siguro, no, Nasungitan mo. nasinghalan, ganon, Oo. na deadma. Alam nyo, nakakagulat na nakakarinig ako na feedback na ngayon lang po kami nakarinig ng paring nagsosorry. Oo, actually, totoo yun. Parang may time din doon sa dati ko reassignment na because of some misunderstanding between parishioner at isa sa mga workers namin sa simbahan, medyo nilabas sa social media. Oo. Maliit na bagay actually, pero parang pinalaki. Pero sa halip na patulan namin, kami bilang parokya, nag-apologize lang kami. At nagulat sila na, pwede pala gawin na simbahan yun. Sorry. Yung kahit na, kung tutusin, petty yung buong issue, pero ang simbahan kaya pala magpakumbabang, humingi ng tawad ba sa mga ganung pangyayari. Kasama yan sa synodality actually. No, kasama dyan yung paghihingi ng tawad, paghihingi ng pag-unawa, at pagbibigay din ng tawad at pagbibigay ng unawa. Excuse me. Ayun, excuse me kasi let's face it, no, minsan din rude tayo. No, rude tayo, no. Nga rude. Rude, patawad. Diba? Hindi kasi nga minsan, wala tayong minsan sa lugar eh. Wala tayong minsan sa lugar. We could be very rude at times. Minsan yung dumadaan, napapadaan ka sa may nagkukwentuhan, magsabi ka ng simple na excuse. Bilang respeto lang sa pinag-uusapan nila. Kasi minsan parang dadaan ka na, makikinig ka pa. Hindi, tas para di ba naalala mo yung isang beses pumunta tayo sa isang tourist spot, yung mga ibang turista, alam na nga nila may kumukuha ng picture. Lalakad ba yan? Daan pa rin ang daan. Sa Boracay, nakakatawa, nagta-timelapse ako, may dumaan to, nag-posing pa eh. Talaga. Kaya ganyan, Father, kayo magsalita, yung ganun. Pwede naman pwede naman yung mga gano. It's not degrading yourself na mag-bow down and pass by. Pumasintabi man lang, di ba? Pasintabi kasi natin yung kapag may ihita Iba yun. may puno, di ba? Ibang pasintabi. Tabi-tabi. So, excuse me. Tapos yung you're welcome. You're welcome. Ito, minsan din ako, nakikita ko rin. Minsan di ako yung, Father, thank you po. Okay, minsan ako, ang sabi ko kasi no problem. Pero dapat mas maganda pala yung you're welcome. Parang yan, di ba naalala ko tuloy yung sinabi nung dati namin parish priest, pag pinuri ka, huwag mo sabihin, ay, hindi naman. Di ba? Yung kasi, parang actually, pag sinabi mong hindi naman, sinasabi mo, sige pa, sige Puruin mo pa ako. Patawag din false humility, no? Kaya dapat daw, pag pinuri ka, in-affirm ka, mag-thank you ka na lang, magpasalamat ka. Pati syempre, pag pinasalamatan ka, ibalik mo rin. You're welcome. Father, di ba, kagaya pag di ba yung mga Japanese, pag yung nila, sign nila na thank you, welcome. Yun kasi, bakit, even yung mga Hindu Bakit tatama ka doon? nga, muntik na eh. Pero yun nga, yung sa mga Japanese, sa mga Indians, diba? actually, kaya sila nagbabaw, they respect the presence of something divine and noble in you. Ano ba nalaman mo dito? Wrestling. Sumo wrestling, professional wrestling. Nagbabaw sila sa pagtapos ng laban. Nagbabaw sila, parang code of honor. Kumbaga sa atin, hindi ring of honor. Kumbaga sa atin, nag-handshake after ng laban. Sila, with profound respect, luluhod tapos magbabaw. Yun nga. Parang you're welcome for giving me a good match. Parang yung pagngiti ni Roman Reigns yun. Pinin na siya ni Cody Rhodes. Ganun. Tineset Rollins. Pero nga, napagandang balik po natin itong mga magic words na ito. Part of taming the tongue, part of teaching the tongue is bringing back these magic words. Thank you, sorry, please, excuse me, and you're welcome. At syempre, tandaan natin, ang mga salita ay napaka-precious dahil pag binitawan natin yan, di mo na mababawi yan at nakadikit na yan sa taong sinabihan mo. Speaking of words, magandang ituloy-tuloy natin ang kwentuhang ito sapagkat meron pa tayong isa pa na magandang pagkwentuhan. Yung tungkol sa tinatawag natin feedback giving and fraternal correction. Paano
paano ba natin wawastuhin yung kapatid natin na nagkamali? Paano ba natin sasabihan na mayroon kang kailangang ayusin? Pero tuturuan din tayo paano magpasalamat in a proper way nang hindi tayo nang bobola at nang gugulong ng utak. Hindi na papasok dyan si Walkout King. Ay, hindi na. Pero yun nga, napaganda na tuloy-tuloy ito sapagkat communication, there's a Christian way. There is a Christian, practical Christianity na sana tayong mga mananampalataya may apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Akala ko it's only words. Ha? Akala ko it's only words. Di ayoko na eh. Oo, Kasi puro hindi words na tayo, kaya tapusin na natin. Sige. Para sa life, natabang timpla.